Mamaya. Ayan, ay, nakakaloka, na-evict na naman ako. Ang dami ko nang inexplain, na-evict na naman ako. Dito ako nag-end. Inantay ko pang mag-render yung isang video para makita ko kung saan ba ako nag-end. And I was explaining yung Heindi-Weinberg equilibrium kung saan gamit yung allelic frequencies natin, we can predict yung genotypic frequencies. Yun lang talaga yung purpose ng Heindi-Weinberg equilibrium. Yung allelic frequencies that we computed, kung tanda nyo pa kanina yung 100 na pea plants na in-example ko sa inyo doon. Yung allelic frequency doon ng ating for this example, small a. Yan. Yun yung Q. And then yung big A, yun yung T. Now, using this, two values, pag ginamit natin si Heindi-Weinberg equation, sabi natin, equal to 1 yung ating frequencies. Now, ilang individuals, mapapredict natin kung ilang individuals yung merong big A, heterozygous na big A, small a, and small a. So, considering na ang big A natin ay galing dun sa allelic frequency nung 0.8 squared. 64% nung population natin ay merong frequency, merong genes na big A. Ganun yung ibig sabihin niyan. So, kung 100 yung population, 64% nun yung individuals na may big A. Ganun siya. Then, sa ating heterozygous, ito yung pag-compute, 2PQ. 2 multiplied by yung value ng P at yung value ng Q. So, 0.32. 32% ng population yung may heterozygous na genes. This one, kay Q squared naman, yung value ng Q, 0.2%. 0.2 is square root natin, magiging 0.04. So, 4% yung ating may recessive na combination nung gene. So, basically, yung Hardy-Weinberg equation lang talaga is from your allelic frequencies, paano ka makakapag-compute nung genotypic frequencies nung yung individuals. Then, ito, slide na to just shows na kahit gumamit tayo ng Hardy-Weinberg or yung i-confirm natin siya ng Punnett method, we will still get the same result. So, kung matatandaan ninyo, yung allele frequencies natin, so, pag pinanet natin yung allele, this one. So, meron tayong, di ba, dalawang allele. A na malaki, A na maliit. Pag pinanet natin yan, big A, big A is small a. This one, small a, big A. Yan. And then, small a. Now, we plug in yung values ng natin. Sabi yung big A natin, yung ating P is 0.8. So, 0.8 times 0.8 kasi dalawa yan. 64%. Ito naman sa ating heterozygous, dalawa siya. Dalawa ha. So, big A, small a. Yung plug-in natin yung values ng PQ here, 0.8, 0.2, magiging 0.16. Tapos, dalawa siya. Pag pinag-add natin yung dalawang yon, magiging 32%. Then, sa ating small a, 0.2, 0.2. Ito yung Q squared. 4%. Ganon. So, in a population daw, the frequency of a gamete carrying a particular allele
is equal to the allele frequency in that population. So isipin nyo, pag yung plant or animal natin nag-reproduce ng gamit, kagaya ng pollen or egg cell natin, the chance na yung pollen or egg cell ay magke-carry ng certain gene is just the same as how common yung gene na yon sa full population natin. So, kaya siyang ma-compute kasi nga may chance na dun sa like numbers, ganon. Yung genes na makikerry nung anak from the parents ay like pwede nating ma-count. So either panet man yung gamitin natin dun sa pag-compute or Hindy-Weinberg, same pa din yung makukuha natin. Ganon yung this one. Then, again, ito in-explain lang na dalawa. Mother and father yung pagkukuhanan nung ating AA heterozygous na na gene. Then punta tayo dito sa assumptions. Sabi, para daw maging valid yung formula ni Hindy-Weinberg, kailangan niyang ma-meet certain conditions. So, may 5, technically, na dapat ma-meet. Pag na-meet tong condition na to, then yung allele and genotypic frequencies natin, pwedeng ma-compute. Hindi siya mag-change over many generation. Magiging stable yung ating population. So, ano yung conditions na yun? Need natin tong matandaan. Minsan, lumalabas to sa boards. Unang-una, para mag-work yung pag-predict na ginagamit natin using Hindy-Weinberg, dapat daw, walang mutation. Ibig sabihin, walang bagong gene version ang may introduce dun sa population. So, no new mutations. Then, pangalawa is no genetic drift. Ano ibig sabihin nun? Pag yung population natin is very large, random chance does not affect yung gene frequency. Ngayon, pag sa small population naman, yung genes madali lang mapalitan because of luck. Ngayon, we don't want that. We don't want that. Kailangan walang genetic drift. Yan, dapat yung allele frequency natin, hindi siya mag-change due to sampling errors. Dapat malaki yung population, so yung random chance, hindi niya maaapektuhan yung gene frequency. Then, no migration. Mamaya mas maintindihan natin kung ano yung genetic drift na tinatawag natin. May examples yan, may specific types. But for now, ito yung need nyong matandaan. Like, hindi mag-work yung HW theorem equation kapag hindi na-meet tong mga to. No migration. Dapat daw, walang individual yung mag-enter or mag-leave ng population. So, walang genes na ma-add or walang genes na ma-remove. Fourth is non-natural selection. Ibig sabihin, lahat ng individuals may equal chance siya ng surviving and reproducing. Walang trait na fine-favor over another. Then, dapat daw may random meeting. So, ibig sabihin nun, yung individuals dapat paired by chance, not based on traits. If yung conditions na yon present, yung population magre-reach yan ng equilibrium. Ibig sabihin, walang ma-change dun sa gene frequencies. So, pag na-meet to, yung Hindy-Weinberg ay magiging valid siya yung computations natin. Actually, may trinay kami na ginawa sa laboratory ng genetics ko dati. Like, we were given a population, like parang bag na may
maraming color na beads. Tapos, kinonsider to walang mutations, walang genetic drifts. Like, ginagamit lang namin yung same na beads na yon for like over a time. Like, nililipat-lipat, something. Papagawa ko sana kung um, may face-to-face. Kaso, like, hindi talaga conducive na tas ang init pa 'pag nag-face-to-face kami dun sa isang klase ko, gano'n. Pero yun, iba na lang yung laboratory activity for the ta's madali na lang siya kasi last na lesson na lang naman natin 'to. But you just need to ano, matandaan na ano, this 5 para, ma-meet yung HW theorem. Then, etong figure na 'to, pinapakita niya kung papaano yung allele frequency natin ay naaapektuhan yung genotypic frequency. Sa bottom axis, meron tayong frequency ng allele A. And then, sa side, meron tayong genotypic frequency nun. Sabi dito, kapag yung allele A is mababa, meaning meron oonti lang na small a na lang, small a, then ibig sabihin nun, dun sa population natin, like most individuals nun will be more likely may allele na big A. Nage-gets? Like, pag oonti lang yung allele A dun sa na nakita natin, then yung individuals, most likely, mas madami doon ay big A, big A. Pag nasa middle naman daw, then yung like yung kung nasa middle lang yung dami ni allele A, most likely yung individuals doon, yung genotype nila is heterozygous. Ganun yung ano niyan. Then kapag mataas naman daw yung value ni allele A, then maraming allele A. So yung individuals, most likely marami doon ay may combination ng small a. So ganun siya. Pag low A, mostly big A yung individuals. Ito again, genes yung tinutukoy natin dito. Dito, individuals, yung tao na meron yung genes na yon. Pag bababa daw yung genes na A dun sa population, so yung mga tao most likely doon ay may big A. Common sense. Pag nasa gitna, yung number ni allele A, then, yung individuals, most likely dun sa population ay may heterozygous na genes. Then, yung pag mataas yung ating small a na like manifestation within that population, then most likely recessive small a yung genes na meron yung individuals. Ganun siya. So, yung allele frequency natin, naaapektuhan niya yung genotypic frequency, which is yung ating Hardy-Weinberg equation. Yun siya. Yan. Yung sinabi ko kanina, yun lang yun. But, disclaimer na, sa totoong buhay, wala naman talagang population na nag-aano ng Hardy-Weinberg. Like, nakita na ba ng population na walang migration, walang genetic drift, walang changes in the gene frequencies talaga, ganyan. Walang mutation. Nag-evolve tayo as an organism. So, may mga mutations talaga, ganyan. So, anong point? Ba't may Weinberg talaga? Si Heidi Weinberg, hindi siya meant to describe yung real populations natin. Actually, lang to, reference points nung mga changes. Parang, ang purpose ni Heidi Weinberg as a reference point is, halimbawa, if a population hindi nagpapalo ng Heidi Weinberg, di ibig sabihin, may factor na nagkakos nung change na yon. Like, ang point niya is, baseline. So kung hindi Heidi Weinberg, yung pinapalo ng population,
Ano ngayon yung nagiging cause nung pagbabago dun sa alleles and genotypic frequency within that population? So, pupunta tayo dito dun sa factors na tinatawag ko about it. Minom lang ako ng tubig. So, alam natin na yung gene frequencies and yung alleles, yung number of genes sa isang gene pool, nagbabago yan from one generation to another. Pag nagbago yon, actually, ang tawag doon ay evolution. Now, to be more specific, pag yung changes nag-happen within a population, evolution ng isang species over a population, microevolution yung tawag doon. So, microevolution, ito yung changes in allele frequencies in a gene pool from generation to generation. So, technically, microevolution, nagbabago, small changes sa gene frequencies, yung mga binilang-bilang natin kanina na genotypic and allelic frequencies over time. It is gradual over time nga. And nag-happen siya across generation. So, instead yung population natin na constant, parang Hardy-Weinberg, yung population natin ay nag-change little by little. So, kung nag-change siya, ano yung cause nung change? So, merong 4. Una ay mutation, merong new gene na nabubuo, or may gene na nag-change into a new form. So, meron tayong new alleles na dadagdag. Then, we have yung tinatawag natin na gene flow. Yung gene flow ay kapag meron tayong individuals na nag-move from one population to another. So, yung individuals na yon nagpunta sa isang population, meron silang genes with them na pwedeng mag-change nung gene pool. Then, yung genetic drift, ito mas nangyayari sa small population. So, ang nangyayari dito, si gene frequencies, nag-change siya by chance based on random events. Ganun yung genetic drift. Later yung sa ating, pag isa-isay natin yung factors. Yan. Then, fourth is natural selection. Pag sinabi natin natural selection, may traits na nag-help ng individuals to survive better yung nangyayari dun sa population na yun. Like for example, yung individual na yun, pwedeng mag-reproduce more, so yung genes nila mas nagiging common. So ito yung 4 factors kung bakit yung Hardy-Weinberg equilibrium natin, hindi siya nag-i-stay in equilibrium. Kasi nga, because of these factors, nag-e-evolve yung population. So, isa-isayin natin, ano ba yung ganap, ano ba yung effect ng mga yon pag nasa population na? Minom lang uli ako. Sa genetic drift, pag sinabi natin genetic drift, alteration of the gene pool of a small population due to chance. Chance, yung keyword. Yung changes sa gene pool natin, nag-happen by chance. Mas common to sa small population talaga siya. For example, dito sa picture natin, meron tayo dyang beetles. Dito sa beetles natin, meron tayong green and brown beetles. Dito daw sa example natin, pag nag-reproduce yung ating first generations, not all genes ay mapapass equally. Sometimes, by chance, makakaproduce ng more brown beetles than green ones. Or by chance, pwedeng puro green sila. Kasi nga 'di ba sa gamits natin, 50-50 kung magiging babae or lalaki. Ganon. Or dito naman, 50-50 kung magiging green or brown. Ganon. Basta may random na parang yung gene frequencies natin, change randomly based dun sa mating. Yan.
Hindi siya because of survival advantage, more on by chance luck. Random luck, small population, gene pool. Yung ng gene pool na apektuhan sa genetic drift, ganun yun. Then meron tayong two factors. Again, parang yung characters to, na need yung matandaan, na nagko-cause nung ating genetic drift, yung bottleneck effect at founder effect. So si bottleneck effect, sabi niya, nangyayari siya kapag yung large population natin is reduced suddenly. For example, may disaster like storm, binagyo, nagkaroon ng fire, nagkalindol sa Cebu, mga ganon, bottleneck effect. So, ang mangyayari doon, yung few na magsusurvive, hindi sila yung nagre-represent ng original na allele frequency ng population, pero sila yung matitira. Tapos yung mga namatay, they die randomly, hindi because of their certain traits. Like, nagkataon lang na sila talaga yung namatay, gano'n. Then another is yung founder effect. Ang meron sa founder effect, meron tayong small group from a large population na nag-move away to a new place to start a new population. So again, merong small group na galing dun sa ating large population. Tapos, ang tawag dito, mag-i-start sila ng new population. Ang mangyayari dyan, meron kasing few individuals lang sa simula. So, mas small yung gene pool natin, then it will become less diverse. But, mamaya, mas makita nyo yung example. Ang overall dito ay magkakaroon ka ng reduced genetic variation pagdating sa genetic drift. And yung reduction na yon is because of chance. So, ito, yung example ng bottleneck effect. Una, meron tayong original population here, kaya siya tinawag na bottleneck actually. Yung dito, represented yung large population ng colored balls. Each color may different genes. Then, may nangyari, nagka-disaster. Na-turn yung battle upside down because of that, disaster. Ngayon, only a small number nung balls yung magpa-pass through dun sa narrow opening. Like bottleneck event yung tawag doon. Only onting individuals yung magsusurvive. Then, tingnan natin yung final container. Ito na yung final population natin. Yung surviving population natin ay may fewer color. So, less genetic diversity, yung gene pool ay mas maliit. Tapos, tignan nyo yung colors, hindi na siya same proportion as before. So, from the new population to the original population, may nangyari by chance na apektuhan yung population. So, genetic drifts through bottleneck events, change yung population randomly because of it. Yan. Yung sinabi ko kanina, yan din yun. Then, yung sa founder effect naman, ang nangyayari dyan, pag meron tayong small number of individuals from a large population, nag-start siya ng new population, may mangyayari. Since we started nga ng small individual, yung new population, wala na nung same, tawag dito, gene mix nung original. Like here, sa generation 1, meron tayong big R na red, small r na white, small r, small r. Tapos, wait lang at may Shopee. Parang okay naman na.
Hingi kasi ng aso namin 'pag may bagong anyway, dito, founder effect. Paano yung founder effect? So, sa generation 1, meron tayong variation sa population. May mga heterozygous, meron tayong homozygous recessive, homozygous dominant. Tapos dito sa generation 1, sabi diyan, anong tawag dito? May nangyari na 5 out of 10 plants lang here yung nag-live ng offspring or nag-reproduce. By chance. Hindi ibig sabihin na mas better sila. By chance lang na 5 lang talaga yung nakapag-complete ng kanilang reproduction, gano'n. Then by generation 2, iba na yung population natin. So, yung number nung each type, kung titignan nyo dito, is nagbago. Yung sa ating PNQ, nung allele. Then, again, by chance, 2 na lang dun sa 5 yung was able to reproduce. So, ang nangyari naman is by generation 3 natin, puro red na lang sila. Nawala na yung white. So, hindi ibig sabihin dito na kaya red na lang sila ng by generation 3 dahil better yung red. Ano lang, parang by chance and dahil small lang yung sample size nila, ay naging ganon. So, ganon yung founder effect. Pag may new population tayo na nag-start from small individuals, dito 10 lang talaga, it may end up through the incoming generations na different na from the starting population. Like, dito, kanina may white pa tayo, dun sa ating generation 3, wala na yung white. Ganon. Then, punta tayo sa natural selection. Si natural selection, para siyang, hindi naman kabaliktaran ni genetic drift. Kung si genetic drift kasi is more on chance yung pangyayari. Si natural selection naman, process siya in nature na may better talaga. Merong organisms na better suited so some environment and sila ay yung more likely to survive. This means na yung more likely to survive, sila yung magpapas ng genes sa next generation. On the other hand, yung hindi naman well adapted, sila yung mawawala. So over time, yung population changes because yung helpful traits or yung nakakapag-adapt na traits ay mas common. Now, dito sa picture, kung makikita ninyo, meron tayong beetles. On the ground daw yan. And bird natin is a predator. So, si bird daw, sa ibang beetles, mas easier to see. Ano kayang mas easier to see dyan? Yung ating, most likely, yung ating green. Kasi makulay. Tapos yung ating brown, mas magbe-blend yan dun sa soil, dun sa background. So, ang mas makakain ngayon ni bird is yung green na beetle. Ngayon, yung maiiwan na lang yung mga brown na beetle. So, kung yung brown na beetle na lang yung magre-reproduce at magso-survive, most likely in the next generation, yung brown na lang yung makikita. Though, dito, yung green color dyan, nandyan pa rin sa niya, sa kanyang genes. Pero, ang phenotype niya nga is brown, ganon. So, ganun yung natural selection. Yung related siya sa adaptation dun sa environment. Then, sa gene flow naman, merong, parang movement ng gene because of sa parang population of the same species. So, anong nangyayari doon? Movement or exchange ng genes of the same species. So, ang example ng gene flow natin, migration, yung breeding ng organism, and even yung exchange ng pollen.
So, 'di ba migration, may pupunta sa barangay ninyo, 'yon, may bago silang gene na dala, yan, or may aalis dun sa barangay ninyo, mawawalan ng gene, gano'n. Tapos, dito sa example natin, beetles uli. Beetles from one population ay magmo-move into a new group. So, yung magiging gene frequency nung group na 'to mababago na, gano'n. Then, depende sa pagpasok nila kung mag-i-increase or decrease yung certain traits. Depende sa genes na mai-introduce do'n. Then, example sa plants, yung pollen from one field din, pwede niyang ma-reach yung another field. So, mag-mimix ng genes. Kasi ang pollen, di ba, madadala yan ng wind, ganun-ganon. Wait lang ha, double check ko lang. Mamaya pala nakamute ako. Ang tagal-tagal ko nang nagsasalita. Ay. Anyway. Then, after nun, yung ating mutation. Then, end ko yung video here. Magsasend uli ako nung like final video for the population genetics. Unti lang kasi talaga tong population genetics natin. Yung next is more on paano yung variations considering na may mga nagpapabago sa isang population. Paano yung manifestation ng mga pagbabago na yon? Paano yung pagiging variated ng mga individuals within that population. Pero ito yung last sa ating factors sa microevolution. Mutation. Na-introduce ko na sa inyo at the molecular level kung paano talaga yung nangyayari yung mutation from the DNA. Like, meron tayong may mga nadi-delete, may nai-insert na nucleotides or yung nucleotide pair frames natatanggal kung naaalala nyo pa yung lessons natin. Hopefully, naaalala. Pero mutation is just change sa isang organism's DNA. So, ibig sabihin, pag nagbago yung DNA, mababago din yung alleles or yung genes na nagbubuo dun sa DNA. So, this one, sa picture natin, meron tayong green beetles. Ngayon, because of a mutation, nagbago yung isang gene and may isang beetle na naging brown instead of green. Ay, oo, ganon. So, pinapakita niya na yung mutation can introduce new traits dun sa population natin. However, ang disclaimer niyan ay rare ang ating mutation. Hindi siya nakakapag-cause ng big change sa gene frequencies ng isang generation lang. Ganun yung like disclaimer sa mutation. Parang hindi siya bigla ang, nagbago na yung gene pool natin because of one mutation. Mas, hindi naman mas mabagal, pero compared dun sa other three factors, mas parang slow or less influential yung effect. Hindi agad-agad na nakikita sa gene pool yung effect. Kasi may notes dito, yung mutations can be passed on to offspring through gametes. Tawag dito, naapektuhan niya yung composition ng gene pool natin immediately but hindi lahat. Parang usually, isang offspring pa lang yung meron ng mutation. Tapos syempre magpapadami pa. Ganon. Then, minsan, yung effect ng mutation different. Nag-change yung DNA sequences kung natatandaan ninyo yung lessons natin. Di ba mayroon tayong mutations na wala talagang effect? Meron naman yung mutations na nag-a-alter ng product ng gene. Like, yung kung natatandaan ninyo, ibang amino acid yung na-produce instead of a certain amino acid dapat, mga ganun. Or pwede rin ma-stop niya yung isang gene from functioning. Kung tandaan nyo yon yung sa ating mutation na. So, marami siyang pwedeng maging effect. And then, sabi dito, mutations can be harmful and
because of doon, yung organisms, kailangan nila ng way to repair yung damaged DNA nila to prevent problems. So, madalas tinatanggal actually ng organism yung mutation. So, hindi talaga siya parang agad-agad na nagma-manifest sa gene pool natin. Gano'n yung ano niya. Though, yun, mutation is source pa din ng genetic variation within that population. Pero, slow siya and hindi lahat ng mutation are useful. So, overall, kung ano natin, mutation versus gene flow versus genetic drift and versus natural selection, sa mutation, may DNA changes. Ang effect niya, may new genes or traits na mag-a-appear dun sa gene pool. Sa gene flow naman, meron tayong movement ng organism between populations, kagaya nga ng migration, ganyan. So, ang effect nito, may mixing ng genes from different groups. So, yung genes before, nagmi-mix lang, walang bago. Si mutation, nagkakos ng bagong genes, ganon. Si genetic drift naman, again, yung keyword is random changes, chance, luck. So, based sa luck event or mga bottleneck events, ganyan, nagkaroon ng disaster, ganon. Pwedeng mag-increase or decrease yung certain genes. So, parang si luck yung nag-change ng genes. Si natural selection naman, meron tayong mga better adapted organism. So, ang nangyayari dyan, dun sa gene pool natin, yung useful traits mas nare-retain, and actually, si survival, siya yung nagpe-favor ng certain traits. So, ganun yung apat. So, parang overall, si mutation, may new genes. Si gene flow, may nagmo-move ng genes. Si drift, nag-change ng genes by chance. And si selection, meron tayong favoring ng useful genes. Ganun yung parang overall changes within a population and papaano nangyayari yung microevolution natin. Then, sa mga susunod na slides dito sa another video, I think it would be yung last na video ko for that. I-focus naman natin like kung may mga pagbabago caused by yung apat na to, apat na factors, paano siya nagma-manifest? Like, ano yung nakikita natin in the wild or in the field pagdating pag kinonsider natin yung ganong factors, ano yung visible effect sa mga population? Like, meron bang magiging taller, meron bang magiging shorter when it comes to, kinoconsider natin yung mga certain, like natural selection, mga ganon. So, it would be on another video, pero baka tomorrow ko na siya may upload. I mean, anyway, bahal pa rin naman kayo kung kailan nyo papanoorin before the exam. Pero yun.